Naglalaro sina Aliyah, Urza, at Ayla sa labas ng kanilang bahay, na napapaligiran ng isang masiglang hardin. Ang araw ay sumisikat at ang hangin ay mainit. Napansin ng magkakapatid ang isang misteryosong gate na nakatago sa sulok ng kanilang hardin. Ito ay natatakpan ng ivy at mukhang matanda. Inililipat ni Aliyah ang ivy, at dahan-dahan nilang binuksan ang gate, na nagbukas ng isang mahiwagang mundo sa kanilang harapan. Pumasok ang magkakapatid sa mahiwagang hardin, na puno ng kumikislap na mga bulaklak, mga puno na parang nagbubulong, at mga nilalang na lumilipad. Lahat ng bagay ay parang buhay. Lumapit sila sa isang malaking sunflower. Ngumiti ito at nagsalita, tinuturuan sila ng aral ng paglaki ng mataas at malakas sa pamamagitan ng pagharap sa araw. Tumayo si Urza ng matangkad, ginagaya ang sunflower. Laging haharap ako sa araw, tulad nito. Sabi niya nang may kusabikan. Pumunta ang magkakapatid sa isang vine ng hinog na ubas. Ang mga ubas ay nagbubulong tungkol sa pasensya, ipinaliliwanag na ang paglago ay nangangailangan ng oras. Tumanggaw si Ayla ng mahinahon habang hawak ang isang kumpol ng ubas. Maghihintay ako para magtulungan ang mga bagay na lumago ng dahan-dahan, tulad ng mga ubas, sabi niya, ipinagmamalaki ang kanyang bagong natutunan. Nakakita si Aliyah ng isang maliit na halaman na may malalambot na petals. Itinuturo nito ang kahalagahan ng kabutihan, hinihikayat ang lahat na maging magaan at mapagmalasakit. Si Urza, na laging mausisa, ay nakakita ng isang puno na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagtatanong at pagsasaliksik sa paligid. Nakakita si Ayla ng isang kumikislap na paru-paro na lumilipad malapit sa kanya. Nagsalita ang paru-paro, sinasabing ang mahika ay nasa lahat ng dako, at laging magtiwala sa mahika. Naglakad ang magkakapatid sa isang patch ng mga bulaklak na parang tumatawa. Tinuruan nila na ang tawa ay nagpapasaya sa lahat ng bagay. Nakakita si Aliyah ng isang matandang puno na may mga sanga na umaabot sa langit. Tinuruan siya na ang karunungan ay nagmumula sa parehong pagkatuto at karanasan. Nahiga si Ayla sa isang malambot na ulap, pinapanood ito habang nagbabago ang hugis. Bamulong ito, ang imahinasyon ay kayang gawing maganda ang anumang bagay. Ang damo sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang mag-sway, parang sumasayaw sa isang ritmo na tanging ito lang ang nakakalam. Tinuruan nila ang mga kapatid ng kahalagahan ng pagsunod sa agos. Isang bato ang nakatayo sa gitna ng hardin. Hindi ito gumagalaw ngunit nagsasalita tungkol sa tapang, pagtayo ng matatag anuman ang mangyari. Sinundan ni Urza ang tunog ng umaagos na batis at natagpuan ang isang ilog na nagsabi sa kanya kung paano magpatuloy sa kabila ng hirap. Isang magandang bahaghari ang nagforma ng isang tulay sa hardin. Tinuruan nila na laging may pag-asa, kahit pagkatapos ng bagyo. Tumingin si Ayla sa isang kumikislap na pond at natutunan na ang self-reflection ay tumutulong sa pag-unawa sa puso at isipan. Ang hangin ay hamihip ng malumanay sa mga puno, tinuturuan ang mga kapatid tungkol sa kapangyarihan ng pagiging magaan, ngunit matyaga. Habang papalapit ang gabi, natagpuan ng mga kapatid ang isang moonlit clearing kung saan tinuruan sila ng kalangitan tungkol sa balanse, araw at gabi, liwanag at dilim. Inilagay ni Aliyah ang isang maliit na binhi sa lupa, at mabilis na lumaki ang mahiwagang puno sa kanilang mga mata. Tinuruan sila tungkol sa pagpapalaki at paglago. Nalaman ng magkakakapatid na oras na para umalis, ngunit sinabi ng gate na laging nandoon ito, naghihintay para bumalik sila at matuto pa. Naglakad ang magkakapatid pabalik sa pamamagitan ng gate at bumalik sa kanilang cottage, puno ng bagong kaalaman. Pagbalik sa bahay, nagsalo-salo sina Aliyah, Urza, at Ayla, pinalakay ang mga aral na natutunan at nangako na haharapin ang bawat bagong hamon ng may tapang, pasensya, kabutihan, kuryosidad, at paniniwala sa mahika. Ito ay naglalarawan ng isang mahiwagang paglalakbay sa hardin habang ipinapakita ang mga temang pang-edukasyon na makakapag-engganyo sa mga bata sa masaya at matutunan nilang paraan.